Dito na tayo sa part 2 na may maingay pag nagpreno dito sa kanang gulong at may mga time pigil ang hatak. Kaya naman pala malapit na mag-stack up yung piston dito sa brake caliper. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, pina-start ko itong makina tapos ipapump ko itong brake pedal niya para itong piston lumabas. Ganyan ang ginagawa ko mga boss pag kaya naman tanggalin sa pamamagitan ng pagbomba ng brake pedal itong piston. Pero pag hindi siya kaya, pwedeng gamitan mo ng malakas na hangin yan or depende kung meron ka pang ibang alam para matanggal mo itong piston dito sa brake caliper. Dahil medyo lumabas na yung piston yan mga boss, pinatigil ko na yan sa pagbomba. Gagamit ka ngayon dyan ng vice grip para ipitin mo itong brake hose nya. Pasensya na mga boss, hindi ko na ipakita, pero alam nyo naman yung brake hose mga boss, ipitin nyo lang yon para hindi magtuloy-tuloy yung pagtulo ng brake fluid. Tapos gumamit ako dyan ng backslash number 14 para matanggal ko itong banjo bolt nya dito sa brake caliper kasama yung brake hose. At dahil nga sa natanggal mo na itong brake caliper, itaktak mo lang yan mga boss para malaglag na yung piston ng tuluyan. Isang palo lang yan, o diba? Tanggal na itong piston nya. Kung makikita nyo itong piston, kinapitan na yan ng kalawang. Kaya naman pala pag nagpreno si customer, halos hindi na bumabalik itong piston papasok dito sa brake caliper. Kaya ang nangyayari mga boss, manipis yung brake pad dito sa kanang gulong niya at doon sa kaliwang gulong niya, yung brake pad medyo makapal pa. Dahil nga sa nakabitaw na ng brake pedal si customer, yung piston dito nakadiin pa sa brake pad. Kaya ang nangyayari, napupudpud yung brake pad. At ang nangyayari pang isa, pag aarangkada si customer dahil bumitaw naman na siya sa brake pedal niya, parang nakapreno pa rin dahil nga yung piston hindi na siya bumabalik agad. In short, nakatukod pa rin siya sa brake pad. Kaya nagkakaroon ng pagpigil ng arangkada. Pag ganito mga boss, kung wala naman tagas dito sa brake caliper nya o dito sa piston seal, ang ginagawa ko dyan, nililinis ko lang itong piston, pati yung loob ng brake caliper. Ganon din mga boss yung piston seal, pati yung piston boot nya, kasama yan sa lilinisin. Sa paglilinis naman mga boss ng piston, piston boot, pati yung piston seal, pati yung loob ng brake caliper na paglalagyan mo ng piston, kailangan talaga niyan malinis na malinis para pag inilagay mo itong piston, hindi ka mahirapan. Basta siguraduhin mo lang pag tinanggal mo itong piston seal, ayan mga boss, kung makikita nyo tinanggal ko yung piston seal, iingatan mo yan, huwag mong bibiglaing haltakin, pwedeng maputol yan mga boss. Tapos yung gilid niya, hanggat maaari, gumamit ka ng pinong liha. Pero wag mo siyang idiin, parang ipadaan mo lang siya ron para matanggal lang yung kumapit na kalawang. At pag malinis na yan, dito ka naman sa brake caliper, yung loob niyan mga boss, yung paglalagyan mo ng piston boot, pati yung piston seal niya, yung paglalagyan mo niyan, kailangan mga boss, makutkot mo yan ng manipis na flat screw mo para pag inilagay mo yung piston seal, hindi siya nakaangat, dapat nakalapat siya ng maayos. Ganon din yung piston boot mo, kailangan malinis din yung paglalagyan mo niyan. Kasi ito kasi mga boss, wala tong retainer spring. Ang pinakamaglalak dito, yung piston boot, may pagpapasukan ka dyan na gatla para maglock siya dito sa brake caliper. At pag malinis na itong brake caliper mo, yung loob niya, patuyuin nyo yan mga boss gamit ka ng malinis na basahan. Pag tuyo na siya, balawan mo pa rin yan ng brake fluid para sigurado ka na hindi siya makontaminated ng tubig. At higit sa lahat mga boss, malinis. Tapos kunin mo ngayon itong piston seal mo, pati yung piston boot, punasan nyo yan mga boss. Kailangan tuyo yan bago mo yan basain ng brake fluid. Ganon din itong piston mga boss, dapat punasan mo rin yan. Importante na tuyo yan bago mo siya basain ng brake fluid para ilagay dito sa brake caliper. At dahil sa tuyo na yung piston seal, pati yung piston boot, basain mo na ngayon yan ng brake fluid. Mahalaga kasi mga boss na basa ng brake fluid itong piston seal para pag nilagay mo yung piston, dumulos lang siya. O yan na mga boss, ilalagay ko na itong piston seal dito sa loob ng brake caliper. Ilalapat ko lang naman yan mga boss ng maayos. Kailangan pasok yan sa gatla niya. Ayan o, di ba? Pag pasok na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong piston. Basain mo rin yan ng brake fluid. Tapos, ilagay mo na rin sa piston yung piston boot niya. Ayan, ganyan mga boss. Kasi yung dulo niyan ng piston boot, ipapasok niyan dito sa gatla ng brake caliper. Yan na yung dulo. Yan, ilalapag ko yan mga boss para hindi ako masyado mahirapan. Ilalapat nyo lang naman yung piston boot sa gatla nya. Yung pinakadulo nun, ipasok nyo lang sa gatla dito sa bukana ng brake caliper. Madali lang yan mga boss, hindi naman masyado mahirap yan. Basta maipasok mo na yung piston boot dito sa gatla nya, itulak mo ng kaunti pababa itong piston dito sa loob ng caliper. Tapos gamitan mo na yan ng dalawang daliri mo
dahan-dahan mo ngayon siyang uga-ugain na ididiin mo pababa itong piston. Ganyan mga boss, o tapos diin mo ng todo, di ba? Pasok na itong piston. Dahil pumasok na itong piston, pwede mo na ngayon yan ibalik sa dati niyang posisyon. Pero bago yun, ito munang isa pang brake pad. Ayan mga boss, sa paglagay ng brake pad mga boss, napakadali lang naman mga boss. Sundin nyo lang kung paano ko siya nilagay, hindi na kayo mahihirapan pa. At dahil nga sa kinalawang itong bungee bolt niya dito sa brake hose, inisprayan ko ng penetrating oil yan mga boss para pag inilagay ko yan sa brake caliper, maganda yung lapat ng bungee bolt at ng brake hose. Ilagay ko na yan dito sa brake caliper. Ipakapit ko na yan sa thread niya, tapos gamit ako ng box thread sa number 14, higpitan ko na yan. Tapos ipuposition ko na itong brake caliper dito sa brake caliper holder niya, tsaka ako ngayon ilalagay yung dalawang bolt na number 14. Ayan mga boss, pinakapit ko na yan sa thread niya, tapos gumamit ako ng socket thread sa number 14 para i-final ko na yung higpit. Pati itong bungee bolt mga boss, higpitan ko na yan para hindi magkaroon ng leak dito sa pagitan ng brake hose at ng brake caliper. At dahil okay na, pa-start ko itong makina. Ang susunod kong gagawin dyan mga boss, ipapabomba ko yung brake pedal. Magbiblid naman ako para lumabas yung hangin dito sa brake caliper. Gagamit ka dyan ng box thread sa number 10. Pag nagbomba mga boss, after ng ilang seconds, ipapirmi mo yun nakadiin sa brake pedal. Tsaka mo ngayon luwagan itong bleeder para lumabas yung hangin dito sa brake caliper. Uulitin mo lang yun hanggang sa yung brake pedal mo maging normal na siya at yung fluid na lumalabas sa bleeder buo na. Gaya nyan mga boss. Pwede na yan pag ganyan. Tapos ibalik mo na yung takip ng bleeder para hindi siya magbara. Importante na punasan mo yung brake fluid na kumalat dito sa brake caliper para pag nagligtas ka, madali mong makita yung tagas ng brake fluid. At dahil okay na yan mga boss, ibalik ko na itong gulong. Sa pagbalik ng gulong mga boss, pagdating sa mga nut, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan para wala kang problema. At pag okay na, huwag mong kalimutang magsali ng brake fluid dito sa Brake Master Fluid Reservoir mo. At syempre naman, huwag mong kalimutang ilagay yung takip niyan. At siguraduhin mo na maayos yung pagkakahigpit mo ng cap ng brake fluid reservoir mo. Tapos pwede mo na ngayon ibaba itong hood para ma-road test yan ni customer. Maganda kasi yung siya na yung humatol. Pero mas maganda, bago siya, syempre naman ako muna para sigurado na kung sa palagay ko okay na sa akin yung preno ni customer, na testing ko na yan. Tsaka ako ngayon ipapahawak sa kanya. Pagdating kasi sa preno mga boss, sigurista ako muna bago yung customer. Kasi pag nagkaroon ng aberya, pag si customer ang may hawak ng sasakyan niya, wala magbabayad sa akin. Pag ako muna, at least may mangyari man sa akin, wala sisigil kay customer, ay nakagandahan. O ito mo, lakas ng preno. Nanibago kasi ito kumpare ko dito sa brake pedal niya. Kasi nga dati yung piston, stack up kaya matigas yung brake pedal. Ngayon, hindi na stack up yung piston. Lumambot na itong brake pedal. Kaya matigas Ngayon malambot na yung brake pedal. Kaunting tapak niya lang, malakas na yung preno. At kita naman pag inapakan ni customer yung brake pedal. Isang atras. Preno. Kita mo? Tetesi mo yung ingay naman, yung ingay pre. Before kasi pag nagpreno ito, may ingay dito sa kanang gulong. Kaya yun naman ang ipacheck ko kay customer. Maganda kasi mga boss na si customer na yung humatol. Kung meron pang ingay or wala na. Wala na ingay niya. Sure, sinisigurado ko si customer mga boss kasi alagang PMS daw ito. Okay mga boss, wala lang ingay nito. Maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat.